pinaghahandang mas malaking segment o project ang produksyon para sa kanilang reunion chemistry. Ang dangin niya lang sinasabi is abangan nyo guys, panoorin nyo. Pero ano nga bang inaasahan na sorpresa ng Itbulaga? Aba, eto na no, si Direk Pat, no, kilala niyo po ba si Direk Pat? Or Patricia, no, ng Itbulaga, by may malaking revelasyon patungkol kay Raisa May Dizon at Mr. Bimby Aquino Yap. So ano nga bang mga pasabog ni Direk Pat patungkol sa Maybe? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ito na, let's talk about this one. Dahil sabi nga po, what's the real score between Maybe or the lowdown on Maybe? The real score sa mawawala magbabalik ni Bimby sa Itbulaga. Sino nga ba si Direk Pat, no? Or Direk Patricia Tumulak? Si Direk Pat ay isa sa mga resident directors at producers ng Itbulaga na madalas maging boses ng production pagdating sa live updates at behind the scene teasers. So ano nga ba yung pasabog sa gitna ng pagtataka ng netizen kung bakit halos 2 linggo nang hindi nakikita si Bimby Aquino Yap sa Itbulaga set kasama si Raisa May Dizon? So ang tambalang tinatangkilik ngayon bilang Maybe. Nagbitaw ng salita si Direk Pat sa mismong live broadcast na may malaking sorpresa na niluluto ang show para sa dalawa. So dahil dito, iba't iba po yung naging reaction ng fans. Agad na napawi ang Sefangs, no? Ano ba yung Sefangs? Separation anxiety at kaba ng Maybe shippers dahil hindi pala tinanggal o nag-quit si Bimby, kundi may pinaghahandang mas malaking segment o project ang produksyon para sa kanilang reunion chemistry. Pero bakit nga ba may Maybe fever or nostalgia overload? Bata pa lang sina Bimby at Raisa May na magkasama sa 2013 Metro Manila Film Festival hit na May Little Bossing. Ang muli silang pagtatagpo ng pagkalipas ng higit isang dekada ay nagdulot din ng isang malaking nostalgia factor sa Gen Z at millennial viewers. Kaya naman di ba yung kanilang unfiltered chemistry, yung ang natural at pagiging gentleman at conversationalist ni Bimby na nagbalanse sa pagiging witty, kalog at veterans TV host ni Raisa May Dizon. So para po maunawaan natin yung sinasabi dito ni Direk Pat, let's watch this video clip. Work ngayon dapat nag-aaral. Abang, manood kasi kayo. Huwag kayong tanong na tanong kung nandyan si ganito, si ganyan. Ano pa kayo? Wala nang surprise. Isang napakalakas na tawa nga ang ibinigay nitong si Direk Pat nung meron po mga nagtanong. Even nung nakapanood ako niyan, in-screen record ko agad kasi ako mismo nagtatanong kamusta na si Bimby, kailan papasok si Bimby. Sa lahat po ng mga sa comment section, yun lagi yung tinatanong sa kanya. So syempre po bilang isang direktor, napaka-imposibleng wala siyang alam doon. Kahit sabihin na natin direktor po siya sa labas, 'di ba? Direktor po siya sa Sugod Bahay Mga Kapatid, pero still alam niya pa rin po yung mga magaganap sa loob ng studio. Kaya naman syempre sobra-sobra po yung mga naging reaction ng mga fans kasi kung tutuusin na parang hindi lang ako makapaniwala sa mga fake news na sinasabi nilang na parang tapos na ang kontrata, tapos na ang trabaho ni Mr. Bimby dito sa Itbulaga. Hindi lang ako makapaniwala kasi alam po nila na nakapag-add-on ng flavors ang Maybe dito sa katanghalian, lalo na yung mga comment section sa live. Sinasabi nila na dati hindi na sila nanonood ng Itbulaga but because of Bimby and Raisa, nagbalik yung kanila pong excitement to watch the noontime program, 'di ba? Kaya naman I don't think na yun yung magiging way, no, para po talagang alisin siya or what. At wag po tayo masyadong mag-isip ng kung ano man po yung sorpresang sinasabi ni Direk Pat. Ayaw niya munang sabihin. Ang dangin niya lang sinasabi is abangan nyo guys, panoorin nyo. Ganyan, yung sinasabi nila. So, this is not just a sounds of paasa, pero hindi sasabihin yan din Direk Pat kung wala talaga siyang ibig sabihin, 'di ba? Kaya naman masasabi natin talaga na
Yun yung isa sa malaking pag-asa na makita pa nating muli si Bimbi dito po sa nasabing show, 'di ba? At isa rin sa mga talagang nagugustuhan din, no, even the directors, yung katangian nitong si Mr. Bimbi, yung yung kanyang unfiltered chemistry, yung natural na pagiging gentleman at conversationalist ni Bimbi na nagbalanse sa pagiging witty, kalog, at veterans TV host si Raisa May ay nagbigay din ng ma-vibes na platonic on-screen charm. Kaya naman yung 2 weeks absence nang biglang hindi sumipot si Bimbi sa mga nakaraang episode, dumagsa ang mga haka-haka sa TikTok at X or formerly Twitter mula sa isyong pangkalusugan ng kanyang inang si Chris Aquino hanggang sa mga usaping schedule ng pag-aaral at taping. Pero ano nga bang inaasahan na sorpresa ng Eat Bulaga? Bagamat nananatiling confidential ang eksaktong detalye ng produksyong, 3 anggulo ang posibleng ibinunyag na pahayag ni Direk Pat. Una, dedicated segment, isang regular na sub-feature o mini-show sa loob ng Eat Bulaga na nakatutok lang sa adventure banter ni Bimbi at Raisa May. Meron din special project / TV special, isang dula, teledrama, parody o holiday special tampok na tambalan. Or out of studio vlogging, travel features, pagpapalabas ng mga pre-tape outdoor segments na pwedeng dahilan kung bakit wala si Bimbi sa mismong live studio sa nakalipas na 2 linggo. Sa madaling salita, walang alitan, walang cancellation at hindi ghosted ang show ng Maybe. Sadyang nagluluto lang ng production na mas solid na nilalaman para sa pampublikong pagtangkilik. Kaya naman yung narrative, no, yung pasabog ng TV teasers at evolution ng Bimbi chemistry, Bimbi at Raisa, magugulat ang buong Maybe fandom at netizen or ex formerly Twitter at ang TikTok nang biglang mag-drop ng malaking pahiwatig ang production team ng Eat Bulaga sa pangunguna ni Direk Pat, no? Pagkatapos ng 2 linggong haka-haka kung bakit wala si Bim sa live broadcast, no, meron pong mga kabuuang kaganapan, no, na parang inaasahan nating magaganap. Ang 2 linggong Maybe Sepangs nang magmula noong June 2026 nung muling magkita sina Bimbi at Raisa May para sa 21st birthday episode ni Raisa May, pumatok na ng husto ang kanilang tambalan or tinaguri ang Maybe. Kaya naman yung nostalgia sa kanilang 2013 Metro Manila film hit na My Little Bossing ay nagbago tungo sa isang kwentong childhood friends to on-screen kilig. Kaya nung magsimulang maging regular guest si Bim, biglang siyang naging nawala sa set sa mga sumunod na linggo. Ito ang nagpalutang sa mga bali-balitang issue number 1. Lumipad pabalik ng US, which is hindi naman tama, 'di ba? Bimbi para sa gamot ng kanyang ina. Number 2 issue, may tampuhan daw. So, yun po ay na debunk na. Issue number 3, masyado bang nagiging kontrobersya ang Maybe ship? Kaya itinabi muna. So, ang pangbububuking ni Direk Pat sa live broadcast, lininaw ng production, na pahayag ng production sa pamumuno ni Direk Pat na walang alitan o cancellation na nangyari. Yung 2 linggong kawalan ni Bimbi sa live floor ay parte ng isang sadyang pagpaplano. So, ibig sabihin, habang wala pala si Bim, meron palang planning na nagaganap. So, the secret taping or pre-tape content, naghahanda ang Eat Bulaga ng mas permanenteng storyline o malaking sub-segment para sa Maybe. Sa halip na basta na lang sumulpot si Bimbi sa mga one for all or ano pa mang mga banter nila sa Eat Bulaga, yung niluluto na show ng isang nakatalagang segment o sitcom style ni miniseries para sa kanila, yun yung tinatawag na major surprise drop. Ayon po sa ulat mula sa production, may malaking production or may malaking pasabog na lalabas ngayong darating or sa mga susunod na buwan na posibleng isang TV special out of studio travel vlog, date series or paglulunsad ng kanilang opisyal na tambalang sa pamamahala ng TVJ Production. Pero bakit nga ba bentang-bentang Maybe? Si Bimbi kasi, 'di ba, parang ang dapat kasi nating walang dapat ipag-alala. Ang Maybe shippers, ang 2 linggong kawalan ni Bim ay hindi ibig sabihin na natapos ang kanyang stint. Ito ay isang malaking paghahanda lamang para sa mas malaking pagbabalik sa pananghalian ng Dover Cats, no? Kaya naman yung Maybe ship,
Kaya naman na kayo pong mga nag-aabang is pagkatapos ng napakahabang lungkot at paghihintay, ito na yung pinakamalaking pasabog at saya, no? Kung ang kailangan lang natin gawin, be patient. Huwag tayo maniwala sa mga fake news. Yun lang po yun. So, kayo po, anong yung sa loobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section.